Magandang araw sa inyong lahat. Pag-uusapan natin ngayon ay discouragement. Maraming tao ang hindi makausad, hindi makagalaw dahil nadi-discourage sila. Kanino? Minsan asawa, kapatid, magulang, kaibigan, kakamag-anak, mga classmate, mga kapitbahay. Lahat ng mga tao sa paligid mo, pinakikinggan mo. Kaya minsan, hindi ka makapag-decide ng maayos kasi nakadepende ka kung ano sasabihin ng ibang tao. Maraming tao hindi makakuha yung mga pangarap nila dahil sa discouragement. So, ang gagawin mo lang, huwag kang makikinig sa discouragement. Normal po yan kasi maraming mga Pilipino, crab mentality, ayaw nilang umangat ka. Tsaka yung iba, wala naman lubos na kaalaman, pero gusto lang makapagkomento. Masabi lang na may alam sila. Alam mo yung nagmamaru? Nagmamarunong. Marami pong ganon. Alam natin yan. Lalo na sa Pilipinas. Hindi lang po Marites, pati Mamaru. Si Mamaru, si Maru, si Marites, tsaka si Maru. So, marami nagmamaru, kaya minsan hindi ka makapag-decide dahil nadi-discourage ka sa sinasabi nila. So, meron ako isang kwento na i-share sa inyo na pwedeng makarelate dito sa discouragement na to. Merong isang balon na may nahulog na palaka, dalawa, babae at lalaki. Yung babae at lalaki na yun, syempre, nag-asawahan na sila, nagkaapo na, apo sa tuhod, hanggang dumami na sila ron. Hanggang sa isang araw, merong isang palaka na patpatin, ibig sabihin payat na payat. Payat na palaka na nagsusumikap tumalon para makalabas doon sa balon na yon. So talon siya ng talon. Kada talon niya, merong mga tao nagdi-discourage sa kanya. Hindi mo yan kaya. Hindi mo ang payat-payat mo. Kami nga dito, lalaki ng katawan namin eh. Dito na kami tumanda, hindi kami nakalabas dyan. Ikaw pa kaya, ang payat-payat mo na, ang bata-bata mo pa. Hindi mo kaya yan. So nagpatuloy, tumalon, yung payat na palaka. Talon lang ng talon. Habang tumatalon siya, araw-araw, pataas ng pataas yung talon kasi nagkakamasel na po yung mga binti niya. Then mayroong isang matanda, nakita siya. Sabi ng matanda, "Ay iha, tigil-tigil naman na yan ha. Nako, kami tumanda na rito, wala nangyari. Ikaw pa kaya, papunta ka pa lang, pabalik na kami. Tigil-tigil mo na yung iho ha. Walang mangyayari sa'yo dyan. Dito ka na rin mamamatay." So tuloy pa rin ang talon. Yung palaka, tumingin lang. Tapos tumalon ulit. Araw-araw na lang, umulan, umaraw, talon siya. Hanggang tumataas yung talon niya. Pataas ng pataas yung talon niya. Isang araw, nakalabas yung patpating palaka. Sabi ng patpating palaka, "Grabe, ang ganda pala dito sa labas. Grabe, buong buhay ko nandun ako sa balon. Ang daming puno, may batis, may mga ibon. Ang saya-saya dito." Ngayon, sumilip siya ngayon sa ilalim, sa balon, doon sa pinanggalingan niya. Nakita niya yung mga palaka, nakatingin sa kanya lahat. "Hoy! Patpating palaka! Tulungan mo kami! Gusto rin namin makalabas! Paano mo ginawa yun? Sige na! Tulungan mo kami! Me! Alam mo, tumingin lang yung patpating palaka. Ang ginawa ng patpating palaka, alam nyo kano? Tumalon, ng tumalon, ng tumalon, papalayo. So, ano ibig sabihin ng kwento? Huwag ka lang makinig sa discouragement. Alam nyo ba kung bakit nagawa ng palaka na hindi makinig sa discouragement? Simple lang. Ang palakang yon ay pinanganak. Nabingi. Wala po siyang pandinig since birth. Alam nyo kung meron siyang pandinig, malamang huminto na siya sa pagtalon. Malamang hindi siya nakalabas. So, ibig sabihin guys, para makarating ka sa paroroonan mo, para makuha mo yung success mo, para magawa mo ng maayos ang gusto mo, maging bingi ka lang sa lahat ng discouragement na mga naririnig mo sa paligid mo. Makinig ka sa sarili mong understanding, makinig ka sa sarili mong kaalaman. Kung may utak sila, may utak ka rin. Ikaw ang magdesisyon, pag-aralan mo, huwag kang makinig sa sabi-sabi. So, yun lang siguro. Maraming salamat sa mga nanonood. Sana po may natutunan kayo. Huwag makikinig sa discouragement. Maging palaka. Bye-bye.